Hello mga kalasang, another day, another video with me, Denver the Explorer. So for today's video, pupunta tayo sa Japan. Hindi tayo pupunta sa Osaka, hindi tayo pupunta ng Nara, hindi tayo pupunta ng Tokyo. Pupunta tayo ngayon sa Fukuoka. Samahan niyo ako and let's explore Fukuoka. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold. Hello mga kalasa, sa boarding na tayo. See you Fukuoka. I got no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. I wish you could be happy. Mga kalasang, meron silang free shuttle bus from International Airport papunta dito sa domestic. So dito lang yan, pagbaba nyo, meron ng papuntang Hakata Station, merong subway. Ito na yung papuntang subway, airport line. Good evening mga kalasang. So finally, nandito na tayo sa Hakata Station. Ayan, sa likod ko. So pag mag-visit kayo dito sa Fukuoka, ito yung kanilang JR Hakata City. Tsaka doon yung Hakata Station. Ayan. Kumain lang ako. Yung famous nila dito na Shinshin Ramen, and then pabalik na ako ngayon ng hotel. Bali yung hotel dito is malapit lang talaga sa Hakata Station. If you would like to book yung hotel, pwede nyo gamitin yung Klook. Use my Klook promo code, Denverville Klook, to get discounts. Yung pangalan ng capsule is yung Hearts Capsule and Hotel. So good morning mga kalasang. So finally, nandito na tayo. This is our day 1 here in Fukuoka. So I'm staying here at Hearts Capsule Hotel. Malapit lang siya sa train station. And kung makikita nyo, ayan, nasa highway lang talaga siya. And nandito lang yung train station. So I'm staying at Hearts Capsule Hotel and Spa. And mga kalasang, ang kagandahan dito sa Hearts Capsule Hotel, pagtawid mo, meron ng 7-Eleven. So if nagugutom ka or gusto mong kumain, gusto mong mag-conveni, meron sa harap na 7-Eleven. Ayan. And dun sa unahan, meron din ako nakitang Family Mart. So now, papunta tayo ng train station sa Hakata Station. Since this is our day 1, mga kalasang, so magsastroll lang tayo dito around the Hakata Station. Tingnan natin kung ano yung pwedeng gawin, anong meron. Pero kagabi kasi nag-ramen na ako. Fun fact pala, mga kalasang, about Fukuoka. Ang Fukuoka is the birthplace of Tonkatsu Ramen. So dito talaga nag-originate yung Tonkatsu Ramen. And also the home of the largest bronze Buddha. So one of these days, habang nandito tayo sa Fukuoka, puntahan natin yung bronze statue na Buddha. So for now, ayan lang malapit lang yung train station dito. So pagtawid mo lang, siguro less than 5 minutes, nasa train station ka na. And pagdating nyo dito sa dulo, mga kalasang, so ito na yung Hakata City. So dito din yung train station, yung JR train station. Ayan, ito yung makikita nyo pag umaga dito. Ayan. Ito yung Hakata Station doon. And ito yung Hakata City. So for now, nagpe-prepare na sila for Christmas. So nagsiset up na sila ng Christmas tree.
And ito yung mall dito. OI? Ano ba yan? Kitei OI. And then merong pulis yung dito. So, since umuulan ngayon, nagbago yung IT ko. Tignan na lang natin kung saan tayo pwedeng pumunta. Kasi umuulan eh. At saka, try ko na lang pumunta ng Yodobashi. May titignan lang ako, yung BP app. So, ang pangit ng haircut ko. So, napakaikli. Pagpasensyahan nyo na lang yan. So, ayan o. Ang Hakata Station. Nag-set up na sila para sa Christmas. Hanapin na lang natin yung Yodobashi. Oh, dun sa mga mahilig sa phone cases, sa phone case, meron ditong Casetify Studio sa may Hakata Station. Ayan, may mall din doon. Diba? Napakaganda ng location ng hotel kasi malapit na siya sa train station. Ayan. So, papasok na tayo sa train station. Ito na yung JR train station. Dito pag pupunta ka sa mga ibang place like Nagasaki, Kumamoto, yan, dito kayo makakasakay mo yung mga Shinkansen. Ito na yung famous na pinipilahan yung croissant. Yung pangalan niya is Il Forno del Mignon? Basta kayo na bahala dyan. Ayan, daming tao. Pinipilahan ko siya. Ang bango. Pag pumasok kayo dito sa train station, yun yung maamoy nyo. Yung croissant. Ang bango. So, baka mamaya, try na lang natin bumili pag nakabalik tayo dito. Nandito lang siya sa train station ng JR. Hanapin lang natin yung Yodobashi. Kasi malapit lang daw dito. And on the other side of the station, mga kalasang, ayan, dito makikita nyo, nandyan yung Oriental Hotel Fukuoka. Ito, Oriental Hotel Fukuoka. So kung gusto nyo din magstay dyan, medyo pricey lang. So yan, may Oriental Hotel. And dito din, no, sa Chikushi Gate, dito din yung usually na pag may mga tour sa Klook. So, dito yung mga usually ang meet up. So, if you want to book your tour via Klook, you can use my Klook promo code, Denverville Klook. So, dito lang yan. And, malapit sa Hakata Station, meron din tayong makikita dito na Miyako Hotel Hakata. So, merong Oriental Hotel, meron ding Miyako Hotel Hakata. So, ngayon, pupunta tayo sa Yodobashi. So, hinahanap ko lang kung nasaan yung Yodobashi dito. Kasi may titignan lang ako. Yung BP app. Ang pangit talaga ng buhok ko. Yung ikli. Sana hindi na ako pag-upit pa na. Meron ding traffic. Joke lang. Hindi, nakastop kasi siya. So, hinahanap lang natin yung Yodobashi. Parang nakikita ko na kung nasaan yung Yodobashi. Parang yung red na dyan. Yan yung Yodobashi. Diba? Ibang-iba ang Fukuoka compared with Osaka at saka Tokyo. Kasi, dito sa Fukuoka, medyo chill lang compared with Osaka and Tokyo. So, etong si Fukuoka, kung titignan natin siya sa map, nasa taas si Tokyo, sa gitna si Osaka, and nasa baba si Fukuoka, sa southernmost part of Japan. Kung sa Pilipinas pa yan, para siyang Davao. Cebu ang Osaka, tapos yung Tokyo is yung Manila. So yan, nandito na yung Yodobashi Hakata.
So may titignan lang ako. So lahat ng kailangan mo meron dito sa Yodobashi. May iPhone cases na sila. May mga bagong phone cases na sila. Silipin natin din kung magkano ang iPhone dito. Meron na sila ditong iPhone 17 Pro Max. Nasa 234,800 siya. Pag yung 256 gig. And yung 2TB nila is nasa 381,800. Yung 512 naman is 276,800. And yung 1TB is 311,800. Tingnan natin. Kasi naghanap ako ng BP app. Meron kaya sila dito. BP app. Oh, yun. May DJI pala dito. May Insta360. If you have any questions, please feel free to ask. When it comes to shopping, Yodobashi Camera is the place to go. Please take it easy. Yan, nahanap ko na ang hinahanap ko. BP app. Kasi feeling ko tumataas yung BP ko. Hanap na lang tayo na medyo mura-mura na BP app. Meron naman kasing Omron. Iba-ibang klase din na brand. Yan. May Omron, 18,800. May mga weighing scales din dito. Ano kaya ang pwede kong bilhin? Ito, 8,800. Risk. Sa risk na lang siguro. Ano ba? Or much better ba yung ganito? Marami naman din klase-klase silang BP app. 13,000 na yun. Lahat. 9,000. Mayroon sa 8,000. Ayan. Bumalik ulit tayo dito sa hotel. Mag-breakfast lang tayo sa hotel. And pumunta na din ako sa Yodobashi. Bumili ako ng BP app kasi pag-check ko sobrang taas ng BP ko pala. Ito na mga kalasang, since sumama yung pakiramdam ko, nagpa-check up ako dito sa Hirotsu Medical Clinic. And tinest nila ako for COVID and influenza. And thankfully, negative yung COVID test. But they gave me antipyretic drug and amlodipine, Beselit, kasi mataas yung fever ko at saka yung blood pressure ko. So they gave me good for 5 days. Uuwi naman ako ng thank God negative for COVID. And then now it's October 18. Uuwi ako na October 22. So thank God negative for COVID. So for now magpapagaling na lang muna ako. So dito around Hakata Station na lang muna ako iikot if okay yung pakiramdam ko. Kasi minsan nahihilo pa din ako at saka until nang sumasakit pa rin yung ulo ko. So palabas na tayo ng medical clinic. So dito siya located. Ito sa likod, sa second floor. So ito siya, yung medical clinic dito, Hirotsu Medical Clinic, second floor. Just across the Hakata Station. So yung Hakata Station, andun lang banda. Ito na yung pinakamalapit na medical clinic dito sa may hotel. And nakita nyo kanina, ito yung Yodobashi. Diba? Malapit lang siya. So, thank God, negative for COVID. Magpapagaling na lang ako. Pabalik na ako ng Hakata Station. So just so you know guys, no, mga kalasang, mahal magkasakit talaga dito sa Japan. Ang nabayaran ko, alam niyo kung magkano? Tumataginting na 10,200 yen, which includes yung consultation at saka yung medicine na good for 5 days. So
Mabuti na lang meron akong travel insurance. So try ko pa na ipa-reimburse ito sa insurance. Bale, doon ako kumuha ng insurance sa GCash, yung standard insurance. So hopefully, ma-reimburse yung total amount sa medication ko, sa consultation ko. And also, humingi na din ako medical certificate and yung bill nung pag-check up ko kanina sa doctor. Tayo sa Yoshinoya, I ordered curry rice. Malapit lang dito sa train station. Pero mga kanasang, duman lang ako dito sa Yoshinoya. Tikman to curry rice ko before ako babalik ng hotel. So, ciao! Kain tayo! Itong curly rice nila, pag nasa 652, yung price nasa 600 siya without tax. With tax yun. So, ito yung family of Yaya, Yoshinoya, Sukiya. Daan muna tayo ng Gio. Check natin kung anong meron dito. 190. Mga pampalamig nila. Tayo ng t-shirt and brief. Kasi yun usually ko na binibili pag nasa Gio. Brief at saka t-shirt. Good morning mga kalasang. So this is our day 2. So for our day 1, wala akong masyadong ginawa since nagkaroon ako ng problem. Nagkasakit ako kahapon. So pumunta lang ako sa doctor for the check-up. So for today, try natin pumunta ng Kumamoto. Yan. Papunta na ako sa JR line, sa Shinkansen. Kasi gagamitin natin yung JR Pass. So, if you want to have unlimited rides for 5 days or 3 to 5 days, pwede kayong mag-book ng JR Pass through Klook. And then you can use my Klook promo code, Denverville Klook, to get discounts. And nandito na ako sa Hakata Station. Unti-unti nang nabubuo ang Christmas tree. So they are getting ready for the Christmas. Maganda siguro dito pag December, no? Kung kailan nila matatapos to. Madaming ilaw. Dito na banda ang JR line. Ang dami na ng tao. Ano oras na ngayon? It's already 9:15. So, pag travel kayo dito sa Japan, pwede nyo gamitin yung Google. Kasi si Google, binibigyan ka talaga kayo ng right transpo or yung time on when to ride the train. Check natin ngayon kung paano tayo kukuha ng Shinkansen na ticket. Baka may reserved seats ba or what? Let's see. Yan, that's it. Dumating na tayo ng Kumamoto. Bye-bye. Ang bilis niyan. Kanina pag-check ko, nasa 235 kilometers per hour. Takbo niya. Ayun. Diba? Ang bilis. Ang galing ng Shinkansen talaga. Iba talaga ang Japan. Napakaganda. Ano lang kabilis mga kalasang. Nandito na tayo sa Kumamoto. So, ito yung
JR train station nila dito sa Shinkansen, Kumamoto Station. Diba? So ngayon hanapin natin yung tram going going sa Kumamoto Castle. Kasi yung pupuntahan natin dito yung castle nila. Na parang Osaka Castle. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano itsura nung Kumamoto Castle dito sa Kumamoto. Ganun lang kabilis guys, mga kalasang. Nandito na tayo ngayon sa Kumamoto. So, nasa likod ko na yung parang wall ng castle. Same dun sa Osaka Castle na nakita natin before. So, eto siya. Diba? May similarities lang sila pag sa mga castles. Ayan. So apparently, no, etong Kumamoto Castle, no, it was completed daw noong 1607 by Kato Kiyomasa, the first daimyo or feudal lord of the castle, with a great effort and the latest technology back then. So sa technology na itong 1607, nagawa nila tong castle na to. Yan, malapit na tayo sa entrance. So, I think ito si Kumamoto. Tingnan nga natin kung sino to. Tingnan natin kung sino to siya. Mag-picture tayo dito. Ayan. Sino to? Hulaan nyo kung sino yan. Sino nga to? May nagpipicture. Wait. Oh. Umikot lang pala. Ito. Sino to? Nga, tingnan natin kung sino to. O, tama. Siya si Kato Kiyomasa. Ayan. Yung nakikita natin ngayon, siya si Kato Kiyomasa. Talaga dito, no, ng Japan. Kasi nung 2016 nagkaroon ng earthquake and then na-damage talaga itong castle. So ito, nakikita niyo, ito yung before na Nishiote Gate, before ng earthquake. And then after ng earthquake ng 2016, ito na siya, diba? And then ito din damage after ng earthquake. Pero ang galing talaga ng Japan, no, na ayos sila agad after ng earthquake. Ito yun, no, ginawa na lang nilang ganyan.
Kasi hindi na ata nila maibalik yung original na Skulle vilja sitta i den där lilla... mga Ja, man kan stones. komma ner dit och bara sitta där. Sabi dito, earthquake damage to Baguio Maru compound. Kaya pala ganyan yan lang yung itsura niya. Somebody come here all the time. Shut up, you're so lucky. Oh my god. You should get. Did your apartment? Ang galing talaga ng Japan, no? Naayos talaga nila yung castle. Dito tayo ngayon sa Takeo Onsen. Yan, dito na ulit tayo sa Shinkansen going to Nagasaki. So this is a non-reserved seat. So ang non-reserved seat nila nandito banda sa likod sa track number 5 and 6 tayo. Yung non-reserved seat. Pero usually, pag sa ibang Shinkansen kasi 1, 2, 3. Pero dito kasi parang 4, 5, 6. Kasi maliit lang siya na Shinkansen. So yan. Going to Nagasaki. Parang nilaman ito siya na Shinkansen. ご案内いたします。この電車は Diba? 鴨 Ang liwanag 号 niya. 長崎行きです。 Parang bago siya. 途中の停車駅は新大村、諫早です。 So yung from Kumamoto at papunta dito sa Nagasaki, ginamit lang natin yung JR Pass na binili natin via Klook. So unlimited rides na yon. So pwede na kayong pasok papunta dito at saka papuntang Hakata na pabalik ng Hakata using the JR Pass. Wala na kayong ibang babayaran. So that's unlimited ride na siya. So you can use my Klook promo code Denverville Klook to get discounts. So ito, nasa likod ko, ito yung Shinkansen nila dito. Ang tawag nila dito is Nishi Kyushu Shinkansen Tomomi. So yan. So pupunta na tayo ngayon doon sa Atomic Bomb, yung sa Nagasaki Atomic Bomb Museum. Kasi isa to sa mga tinarget dati noong World War II kasama ng Hiroshima. So if naalala nyo doon sa isang mga video ko or kung napansin nyo doon sa isang mga video ko, yung Hiroshima Atomic Bomb. So dito din, meron din silang Nagasaki Atomic Bomb Museum. So yung pupuntahan natin ngayon. So ito, wait, nasaan yun? Yan, Nagasaki. So lumabas na tayo doon sa JR Station. Dito sa JR Station, palabas na tayo. Hanapin natin yung tram. So sabi nung babae kanina, sa street daw yun, sa tram. Yun yung sasakyan daw natin papuntang Atomic Bomb Museum. Ang ganda talaga dito ba? Oh? Diba? Dito pa lang sulit na. Marriott pala to, oh. Marriott, Nagasaki. And then yan, Nagasaki Station. Ang ganda talaga ng mga station ng Japan. Ewan ko na lang. Bakit ang ganda-ganda mo? Ayan, streetcar. So yan yung tram pala. So going doon. Ang ganda talaga ng Japan. Ang sarap mong balik-balikan. Ano ba yan? Ayun, nakita ko yung tram. Ano sa unahan. So yun yung sasakyan natin papuntang Atomic Bomb Museum ng Nagasaki. Yan, yun yung tram. Ano? So, sasakay tayo ng tram again, going to Nagasaki, yung Atomic Bomb Museum. Try natin pumunta doon.
So, ito yung makikita mo pag sa tram nila. Ang ganda oh. So, ayan. Stop for Peace Park Atomic Bomb Museum. So, dito. Atomic bomb. So, kulay. Pagpupunta tayo ng atomic bomb, ano ba yung nakalagay? Kulay blue. Sabi kasi dito, ayan, kulay blue daw. So, ayan. Nakababa na tayo dito sa Atomic Bomb Museum na station. So, ito yung tram. So, ginamit lang natin yung IC card for this tram kasi hindi naman siya covered ng JR Pass. Pero maliit lang naman ang payment for the tram. Tingnan yung place, oh. Napakatahimik, as in. Diba wala kang tao makikita masyado. Inisip ko nga kung pag dito tayo nakatira, ano kaya ang dito? Oh. Pwede mo tumawid dito. Wait lang. Ito na lang. Sorry. Yun. Ang bahay ko. Diba? Ang ganda dito. August 9, 1945.
kalasang, this is how we end our day 2. So nandito pa tayo sa Nagasaki. So mamaya babalik ulit tayo ng train station para bumalik ng Hakata. But for now, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng Nagasaki. Alam nyo, ang Nagasaki, para siyang Baguio sa atin. Kasi mga bahay, nasa tuktok ng mga bundok. Pero maayos ang pagkalagay ng mga bahay. Tignan nyo. Diba? Para siyang Baguio. Tapos yung temperature niya medyo malamig din compared sa Hakata. Tapos ang tahimik din. And then even Sunday, may mga estudyante, may mga field trips, may mga estudyante. Kanina 'di ba doon sa sa baba, doon sa museum, may mga estudyante din eh. So, if you want to visit yung Atomic Bomb Museum dito sa Nagasaki, I tell you, dapat pumunta talaga kayo para maging part kayo or para makita nyo yung history about the atomic bomb nung nangyari sa Hiroshima and sa Nagasaki. So guys, try nyo i-visit itong Nagasaki if you want to know more about the history of the atomic bomb noong 1945. Tama? 1945. August 6 and 9, 1945. So, merong bomb. Noong World War II, nagkaroon ng atomic bomb din sa Hiroshima and dito nga sa Nagasaki. Ito yung naging target ng mga US para dun sa atomic bomb. Tumatawag. Mother. Oh. Kara dito yun, why? Piasman sa tamira nyo. Kara. Tingnan mo, mag-video ang mama ko pero Ayan, Marvin sa Mako man. Ayan, Ayan talaga mga senior citizen hindi marunong mag-cellphone. Oh, Mira. Hello. Hello. Kumusta ka? Habla con Jester Takyo Nagasaki. Habla Mirel na map si Don de parte yon na Japan.